Sa kabila nga po ng pagkakaroon ni LJ Cryer ng napakagandang performance sa preseason ng Golden State, tinanggal at iniwave pa rin siya ng team bago pa magumpisa ang regular season. Pinatunayan naman ito na meron siyang napakalaking potensyal, kaya tanong ng karamihan, bakit nga ba ginawa ito ng kanilang team? Well, para nga sa inyong kaalaman, kagaya kay Seth Curry, isa rin naman nga pong training camp deal ang kanyang pinirmahan kung saan nire-require ng NBA na tanggalin siya kung ayaw nilang i-convert sa regular o two-way contract ang kanyang kontrata. Kahit man meron pang natitirang isang bakanting pwesto ang Warriors, sa kanilang official lineup wala rin naman silang balak na ibigay ito kay LJ Cryer, lalo pat lalampas sila sa cap space. Nakalaan rin naman ang natitirang isang pwesto kay Seth Curry na plano nilang pabalikin sa lineup sa Nobyembre kapag tumaas muli ang kanilang cap space. Pero ayon kay LJ Cryer, kung sakaling walang team ang kumuha sa kanya, mas gugustuhin nga nitong manatili sa Golden State Warriors at maglaro sa kanilang G League team na Santa Cruz Warriors. Samantala, dito naman, habang tumatagal sa paglalaro ni DeAndre Ayton sa Los Angeles Lakers, patuloy nga sa pagkakaroon nito ng napakagandang performance kasama si Luka Doncic. Sinabi na rin naman ni Ayton, papatunayan niyang karapat-dapat siya na maging bagong sentro ng Lakers na mangunguna sa depensa. Subalit mismong si LeBron James nang nagsabi na pansin niya meron pa ring kulang sa laro ni Ayton. Ito ay ang napakabagal nitong galaw sa mga ginagawa nilang pick and roll play ni Luka Doncic. Hindi nga daw nasasabayan ni Ayton si Luka kapag gumagawa silang dalawa ng play na siyang rason bakit isang beses pa lang silang nakakagawa ng alley-oop. Bukod dyan, masyado nga pong minamadali ni Ayton ang lahat ng kanyang tira sa ilalim kapag hawak nito ang bola. Iyan ang unang impression ni LeBron James sa kanilang bagong sentro na si Ayton sa preseason. Pero maaari pa rin naman nga itong mag-improve sa susunod na laban kapag nagkaroon na siya ng mas maraming practice kasama si Luka Doncic at para mapaganda ang timing niya. Sa kabilang banda, bago pa mag-umpisa ang opening game ng regular season sa pagitan ng Houston Rockets at OKC Thunder, kumalat nga sa social media, liyamado dito ang defending champion. Maliban sa pagkakaroon ng home court advantage na makukuha ng Thunder ang kanilang championship ring na magbibigay sa kanilang mga players ng motivation. Kaya kailangan talagang gumawa ng seryosong estratehiya ang Rockets kung gusto nilang ma-upset ang Thunder. Ngunit ayon sa isang insider, isa sa mga susubukan nila ditong game plan paggamit agad ng big lineup sa kanilang starting five na sina Amen Thompson, Kevin Durant, Jabari Smith, Alperen Sengun at si Steven Adams. Hindi na nga sila magpapaligoy-ligoy pa sa first game dahil sasamantalahin agad nila ang kanilang height advantage. Halos lahat na nabanggit nilang player, two-way player na kayang gumawa ng opensa at depensa. Kaya sa paggamit nila ngayon ng malalaking malalaro, inaasahan na kaya nilang dominahin ang OKC Thunder.